Magandang araw sa inyo mga ka-From-D. Muli ko pong ipapakita sa inyo ang aking paraiso dito sa Barangay Gubat, Laguna, Camarines Sur. At kung bago lang po kayo sa aking video or YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe muna at i-touch po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos at mga bagong post. Yan po ka-From-D. But bago po sa lahat, thank you po kay Renz TV. Binigyan niyo po ako ng t-shirt sa galing Dubai po. Nung nagkita po kami sa Manila. Si Renz TV po, huwag niyo pong kalimutan. At ano po, si Idol Bobby Hank TV, binigyan rin po ng sombrero. At ang kanyang wife na si Melody's Mini Garden. Ayan po ka-From-D. Marami pong salamat at ito po yung aking paradise na sana magustuhan nyo at maging inspiration po para sa inyo para puno nyo po ng halaman yung mga bakuran at mag-gardening po kayo hanggang gusto nyo. So, ang gusto ko lang po, mga ka-From-D, ipapakita ko kung paano yung ginawa ko at kung anong klase yung garden ko ngayon dito sa aking paraiso. Ayun po ka-From-D, pamasyal po tayo ngayon sa aking munting paraiso. Ito po mga ka-From-D, simulan ko po dito yung ating pamamasyal sa aking munting paraiso. So, minabuti kong kumuha na kagad ng video ngayon habang medyo mainit at maganda yung kulay ng mga halaman. So, hindi po ako nagdadagdag ng kulay sa halaman katulad po ng isang nagko-comment palagi sa aking channel na wag ko raw baguhin yung kulay. Wala po akong binabagong kulay sa aking mga halaman or sa video. Kung madilim po, pinapaliwanag ko lang po, yun lang po ang binabago ko, yung madilim pinapaliwanag ko. Pero yung kulay po, hindi ko nababago yan. Ay, hindi po ako nag-invento ng kulay. Ayan po ka-From-D yung garden ko dito sa aking paraiso. So, ngayon medyo maganda yung panahon, kaya ang ganda ng kulay ng mga halaman ko. At yung pong nakikita nyo dito ay po, yan po ay authentic po yung mga ka-From-D, hindi po yan mga plastic. So, medyo nabawasan na yung mga plants ko dito kasi medyo mainit tapos biglang nagkaroon ng bagyo kaya yan nangyari. Nagiging namamatay yung mga halaman na magaganda katulad ng caladium na hindi naman sanay sa init at biglang uulanin. Kaya yan nangyayari. Namamatay sila. So dito na po yung mga halaman ko dito sa tabi, sa harap po ito ng aking kubo. Bali ito po yung tinatawag na Persian Shield. Ayan po, napakaganda niya ng kulay habang nainitan at lalo siyang gumaganda. Although pag medyo may lilim po siya, nagkukulay pink yung niya, yung dahon. Pag naka full sun or yung natataman po siya ng buong araw, ayun, nagiging dark purple po siya. Then sa ilalim naman po, tinaniman ko po ng dito ng mayana. Tapos yung ito, ang lago-lago ng aking Persian Shield kaya natabunan niya na rin ibang halaman. Then ito, crouton. Ayan po, yung napakagandang insulin plant na variegated. At alam ko may tawag dyan, may pangalan na iba dyan. So, narinig ko lang dito is insulin plant daw yan. Yan po yung mga halaman ko dito sa aking paraiso. Then, nag-bloom na po yung aking male flower dito sa harap ng kubo. Ayan po. So, actually, napakaraming bulaklak ng isang male flower ko dito dun sa kabila. Kaya lang, palaging nadadaanan na po siya. Parang binubunot nila dahil sa siguro nanggigigil kaya hindi gumaganda, pero nag-bloom po siya na napakaganda po. Ayan po yung garden dito sa harap ng aking kubo. Pagpasensyahan nyo na po dahil hindi naman ganun ganda yung garden ko, pero pinagpaguran ko naman po ito. So gusto ko lang po ma-inspire kayo kung na-inspire kayo sa aking garden. Gusto ko pong lalo kayong inspired na mag-planting po. Gawin natin para iso ang ating kapaligiran para maging maganda. Katulad po sa Japan na napakaganda ng kanilang mga garden.
yan kaprom, hindi naman po siya masyadong naapektuhan ng malakas na bagyo dahil hindi naman po hindi po direct yung pag-landfall niya sa aming lugar. Bali nasa Pacific Ocean lang po siya, kaya yung dito sa lugar namin hindi po masyadong naapektuhan. So maganda pa rin po yung garden ko dito. Ayan po, medyo yung mga ano po, yung dahon ng mga mayana po, dahil mahina lang sila, medyo naapektuhan ng malakas na hangin at malakas po na ulan. Ito po ang aking bigonya dito. So ayan po, medyo lumiit na siya. Pero ngayon ko lang po nakita na bulaklak itong aking bigonya. Ayan po, ang ganda pala ng bulaklak nito. So, puro pareho naman po yung mga bulaklak ng bigonya halos. Then, ito rin po sa taas, another variety of bigonya. So, ito po yung another ng medyo pumangit na yung bulaklak niya kasi biglang natatamaan ng matinding init. At tapos biglang uulanin, kaya yan po. So actually napakarami niya pong bulaklak at ang ganda-ganda niya na sana. Ayan po. Din yung mayana na berry lash. Ayan po, medyo natutumba na dahil sa sobrang laki niya at napakataba. So babawasan ko na rin yan. Ayan po yung aking mga tea plant dito sa tabi sa gilid ng aking garden. So, ito na po yung aking pinanggigigilan ng mga dumadaan dito sa aking bakuran. Sobrang ganda raw po ito ng aking halaman. So, nakuha ko po yan sa tabing ilog. So, actually, napakaraming ganyan sa tabing ilog. So, dinala ko lang dito at itinali ko dito sa puno ng mangga at ayan na po siya. Lumaki na po. At ito na po yung sa side view ng aking sa kanto ng aking kubo. Yan po, makikita nyo po yung aking dito, caladium white. So yung mga mayana po hindi pa masyadong naglash kasi bagong tanim po yung nandyan sa katabi ng caladium. At yung mataas naman po yung binayo po ng bagyo. So naibalik ko lang din po siya. At yan po, okay naman at nakatayo na po ulit. Ito naman po yung harap ng aking kubo na pinakaparaiso ko dito sa gubat. Ayan po ang aking tinitirahan. At puro kawayan po, napalitan na po yung bubong ko ng yero. Kaya po. Pero maganda pa rin po kahit po hindi nanipa yung bubong niya. So ito po, punta na po tayo sa likod at yung pinagmamalaki kong garden dito sa amin, dito sa aking paraiso kasi yung pinakabago kong garden dito na nagawa, ay gusto ko pong ipakita sa inyo yung kabuuan. Ayun dito kapamdi, makikita nyo pa lang dito, medyo mainit kaya yung mga mayana po, yan parang siya, nalalanta pero babalik naman po siya after mawalan na po yung sikat ng araw sa kanya. So kapramdi yung kulay niya po, totoo po yan, hindi ko po yan inedit. Yan, kung nakikita nyo po, yung kung ano pong nakikita nyo sa camera, yun na po yun yung kulay niya. Ayan po.
So, ayan po yung garden ko dito sa likod. Dito muna sa tabi. So, meron po ako ditong wild eggplant na binigay sa akin ng friend ko dito na plantita. Ayan po. Medyo nung umalis ako, naubos yung dahon niya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero yung mga bunga niya po, nandiyan naman po siya. Intact pa rin yung mga bunga niya. At yun na nga po, parang hinog na. Pero sobrang kapit po ng bunga niya. Pag hindi mo pinatias, hindi po siya nahulog. So, ganyan lang po siya. Kahit hayaan mong napakatagal hanggang matuyo na po siya, ganyan pa rin siya. Then, yan po yung aking bigo niya dito na napakalaki. Then, another, ito po yung bigo niya na binigay sa akin ng sister ko. Yung inspired sa akin ng plantita rin. Ayan po, medyo po, nabago po yung kulay niya. Dati parang siya, dark. Ay, yung green na glossy. Tapos ito ngayon parang naging red yung kulay niya. Pati yung bulaklak niya, red na rin po. Ayan, napakaganda po ng bigo niya na ito. Yung variegated na kawain na galing sa Manila, ayan po. Then, nagpo-propagate rin po ako ng dahon ng rubber plant. Pero parang hindi po yata maano to. Dapat hindi nainitan. So, ilipat ko na lang po sa ibang lugar. Medyo mainit po dito. At ito po yung putos na binigay sa akin ni Sir Mysterious Man po. Ayan po. Maganda po maganda po pala siya. Hindi ko alam na ganyan kaganda siya. Pero yung putos ko kasi dito yung giant golden putos. Yung ko po dito namumulak ay nagkaroon na po ng maraming anong tawag doon, branch or mga supang. Bali may 3 supang po siya. Ayan. Ay 4 na po kasi marami maliliit pa. 5 po yung niya supang. Ayan, yan po yung aking dito, paraiso sa gubat. Ang aking mga magagandang mayana koleksyon. Ito po yung na binili sa Bulacan, yung silver button. So wala pa po akong mataniman sa kanya. Iniisip ko po kung saan ko siya itatanim. Kaya po andyan yung dalawa. Pinasok ko siya sa CR nung bumagyo. Kaya tapos nilabas ko ngayon, medyo nainitan niyan po. Sana hindi malanta. Ayan po, nalalanta po sila sa tindi ng sikat ng araw kasi yan po, biglang umaraw na naman ngayon. Kaya yung makulay na mga mayana ko nalalanta kaya hindi masyadong magandang tingnan. Pero pag maganda na hapon, okay na siya.
Pink Syngonium, galing po yan sa Manila. So, gumanda na po siya at lumalago na po. Ito po yung oregano na tinatanim ko dito sa pintuan ko sa harap ng pinto para lumayo po yung mga, mabawasan po mga pumapasok na lamok kasi sobrang laki po ng mga lamok dito. So, medyo binawasan ko po yung mga oregano ko kasi sobrang kapal na. Medyo hindi ko na mapigilan yung pag spreading ng mga branch, kaya pinutol ko po yung mga sanga. So kaprom di magtanim po kayo ng oregano sa inyong mga labas ng pintuan. So effective po siya para maitabo yung mga insekto katulad ng lamok at iba't ibang lumilipad-lipad. Pakiramdam ko rin po kaprom di yung oregano ay parang nagbibigay siya ng anong tawag doon, good vibes sa loob ng bahay, parang pangpaswerte. Yun pong pakiramdam ko kaprom di kasi parang naramdaman ko nung nagtanim ako ng oregano sa labas ng aking pinto, parang gumaan yung pakiramdam ko sa buhay ko. Ayan. So ayan po yung oregano ko dito. Puputulin ko na naman to kasi para dumami at dumami yung branch niya kasi umaapaw na. So pang ko siya, pang taboy ng mga lamok na gustong pumasok sa aking pintuan. Ito yung nakakapagpa-allergy sa akin, yung tiyaang gubat. Lagi kong tinitrim. Ayan po mga kapromdi, bago ko po tapusin yung aking video, pinapasalamatan ko po si Ken Dilara na isang sikat na vlogger dyan sa Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, at si Inday Lang na na-meet ko na rin po na taga San Jose del Monte, Bulacan din po. Maraming pong salamat sa inyo mga idol. At yun po, sana nagustuhan nyo po yung aking munting video, ang aking munting paraiso. Maraming pong salamat sa inyong panunood. At sana po wag kayong magsawang mag-support po sa channel ni Certified Firm Day at sa akin po. At yun po, maraming salamat. Mabalus po.